Good morning, sir. I'm Julius Cesar D. Carion and this is my program. So, i-run na natin siya. So, upon running the program, mapupunta tayo dito sa login form. So, dito sa login form ko is meron akong nilagay na text box and buttons and link label for login. So, meron akong password and employee ID for text box. So, dahil nga wala pa tayong account, pupunta tayo dito sa link label, sign in. So, i-fill up lang natin to sa name. Okay, so dito naman sa employee ID. Next is yung password. So, naglagay din ako ng button for password para i-hide siya and i-unhide. So, dito naman tayo sa positions. Gumamit ako ng combo box for this. And dahil kompleto na, pindutin natin yung register. Okay, may lalabas na message box. Okay, so once na naka-create na tayo ng account, mapupunta tayo ulit sa login form. So, ilagay lang natin yung mga nilagay natin sa sign up form para maka-login tayo. Oo nga pala, naglagay din ako dito ng condition na pag sumobra yung password or mali yung pag-type mo ng password, may lalabas na message box and 3 yung attempts. So, pag na-meet mo yung 3 attempts, automatically mapupunta siya sa 30 seconds na lock. So, hindi mo ma-access yung text box and button ng 30 seconds. So, skip lang natin dahil nga tapos na yung 30 seconds, pwede na ulit tayo mag-login. So, this time, tama na yung password natin. So, okay, proceed na tayo sa cashier. So, upon entering sa cashier, makita mo yung cashier dashboard. So, dito sa cashier dashboard, nandito yung mga products and yung mga label nila, which is yung code, product name, price, quantity, and total. Dito din makikita yung mga products na ino-offer ng Shopbazaar. So, ang first natin gagawin is yung itetest natin yung search bar. So, search tayo ng code. So, pag search natin ang code, so may button search. So, lalabas yung sinearch natin. So, pag pinutin refresh, babalik siya ulit sa normal. So, to add products, select lang tayo ng table, then pindutin natin yung add product na button. So, lalabas yung message box na nagsasabi na na-add mo na yung product. So, mag-appear din siya doon sa total natin, which is yung presyo nung na-add to cart mo. Okay, so mag-add ulit tayo ng isang product. So, pag nag-add ulit tayo ng isang product, yung total natin is mag-iiba din yung presyo. So, 230 na siya. So, try naman natin yung remove product. So, mag-select din ulit tayo ng table. Yan. Mababawasan yung total natin, which is 150 na ulit. So, itry ulit natin mag-add ng mga products. Then, proceed na tayo sa checkout. So, mag-add muna tayo ng few products. Okay, so proceed na tayo sa checkout. So, makikita natin kung magkano yung total natin, tas yung magkano yung need na bayaran. So, may condition din dyan na pag kulang yung binigay mo na pera doon sa message box, tas pinunod mo yung okay, may lalabas na message na insufficient. So, in order na mag-proceed siya sa next step is kailangan ma-reach mo yung kailangan na bayaran. So, naglagay tayo ng 500 pesos. So, lalabas na yung resibo. And yun lang yun sa cashier dashboard natin. So, exit na tayo. So, upon exiting, merong message box na lalabas. Then, magpo-proceed ulit tayo sa login form. So, proceed naman tayo sa next which is manager form. So, dahil meron na tayong account sa manager form, itry na natin mag-login. Okay, so kung mapapansin nyo, nakasyntax talaga yung sa password. So, pwede natin siyang i-hide, pwede rin natin siya i-unhide.
Okay, so pindutin na natin yung login. So, lalabas yung message box na welcome sa manager dashboard. So, ito yung manager dashboard natin. So, ang manager dashboard ay nakatoka sa pag-update or pag-add ng products doon sa ating program. So, ang manager dashboard, pwede siya mag-add ng mga product. Pwede rin siyang mag-update, like, kunwari, dadagdagan yung stocks or iibahin yung price, pwede yang i-update yon. So, yun yung trabaho ng manager. So, itry natin yung mag-add ng product. So, fill up lang natin yung product name, yung barcode, tapos kung magkano yung presyo. So, gawin natin 30. Tapos, mag-set din tayo kung ilan yung available na stocks. So, add. So, may lalabas na message box. So, i-remove naman natin. So, select lang din uli sa table. Then, pindutin yung remove button. So, may lalabas din na message box. So, proceed naman tayo sa search bar. So, meron tayong dalawang search bar. So, unahin natin yung search name. So, mag-search tayo ng sushi. So, upon searching, may kita mo yung word na sushi. Is pindutin naman natin yung cancel button para bumalik siya sa normal. So, dito naman tayo sa search code. Dito naman is yung code naman yung isa-search natin. So, for example is 120. So, yung 120 na code, makikita natin kung ano yung product na nakapaloob doon. So, andito is Turon. So, pwede natin palitan yung price niya and click yung update. So, may lalabas na message box and as you can see, makikita natin na na-update nga yung price. So, pindutin natin ulit yung cancel. And yun lang yung laman ng manager dashboard. So, exit na tayo. So, upon exiting, meron uling message box na lalabas. So, pag pindutin yung yes, magpaproceed ulit sa login form. Okay, so proceed naman tayo sa admin form. So, login lang ulit tayo sa ating login form. Ayan, so may lalabas ulit na message box. So, upon entering sa admin form, lalabas yung admin dashboard. So, sa admin dashboard, meron tayong dalawang buttons which is yung user login and user management. So, unahin natin yung user management. Okay. So, dito sa user management, nandito yung mga employees natin and yung kanilang mga personal information na na-fill up nila nung sign up. So, nandito yung employee ID nila, name, tapos password and positions. So, upon clicking, lalabas yung kanilang mga information na pwede nating i-edit. So itry natin mag-upload ng photo. Ayan, so nakapag-upload tayo ng photo. So, next naman na pwede nating i-edit is yung kanilang position. So, for example, gagawin ko siyang cashier. So, i-refresh lang natin. And, ayan, naging cashier na siya sa bago niyang position. Next naman is, try naman natin yung search button. So, pag sinearch natin yung manager, lalabas lang yung manager. So, upon searching naman sa admin, lalabas lang din kung sino yung admin sa table na yon. And cashier, ayan. So, dalawang cashier. So, lalabas lang pag sinearch mo siya doon mismo sa search bar. So, i-refresh natin. Okay, so back na tayo. So, dito naman tayo sa user logins natin. So, dito makikita natin yung user login data. So, dito natin makikita yung mga nag-login na user sa ating program. So, nandito makikita mo yung ID nila, name, position, tapos yung login time nila. Okay, so balik na tayo. So, pag pinindot naman natin tong exit, may lalabas ulit na message box. So, babalik ulit tayo sa login form. Also, kung gusto mo na talagang umalis sa login form din, meron tayong button dyan
Tapos may lalabas sa message box kung gusto mo talaga umexit. So, pag pinindot mo yung yes, magko-close na yung application. So, babalik ka na ulit sa code. So, pakita ko lang po yung code ko. First is yung sa login form. Next is yung sa sign up. Ito po yung code ko sa sign up. Next is yung ating cashier. Next is yung manager. Next is yung admin natin. Yan lang po yung code ko sa admin. Tapos next yun sa user logs and user management. So, yun lang po yung mga codes ko. So, proceed naman po tayo dito sa database na ginamit ko. By the way, ang ginamit ko pong database is DB Browser for SQLite. So, gumawa po ako ng database dito para i-connect sa program ko. So, number 1, syempre makita natin is yung login. So, dito nakalagay or dito yung database ng mga nag-login. Ayan. So, next is yung sa manager. Yun yung mga products na in-insert nung manager. So, na-connect din siya sa database natin. Yung stocks, yung price, and yung name, tas yung code. Tapos next is yung mga accounts ng empleyado. So, andito lang sila naka-store sa database din po. So, yun lang po yung laman ng database ko.